Mapagpalang araw mga ka-fam! Ngayong araw ay sasama ko kayo sa outside work ko para mapakita ko sa inyo yung munting senaryo ng araw ko bilang secretariat sa isang supervising organization for TITP and SSW. But first, magsisimula muna tayo sa mom life part. Ihahatid ko muna ng 8 AM ang aking prinsesa sa kanyang kindergarten bago tayo mag-shift sa work part. So ayan, ito nga pala ang itsura ng uniform sa kindergarten ni Sam. Pampiin niya yan. And pagkahatid sa bata ay kailangan mo itap ang IC card dyan sa card reader device para ma-record nito yung what time mo na ihatid ang anak mo at sure din ng school na nakapasok ang bata for the safety purpose. So ayan, papunta na ako dito sa work ko pero hindi ko na-vlog yung mga ganap sa opisina kasi nagmamadali na nga ako sa pagpunta sa school and dormitory ng trainees. At ayan na nga, kasama ko na sila at ihatid na namin sila sa company na pagtatrabahuan nila. Pero bago yon, dumaan muna kami sa convenience store at nilibre kami ni favorite colleague ko na si Shimizu-san. And now, it's time to process the tenyo todoke or notification of moving in and pag-a-apply ng government insurance sa City Hall ng lilipatan nilang city. At ako na nga ang nag-fill up ng mga papeles nila kasi hindi pa sanay yung mga colleagues ko sa ganitong proseso. Madali lang naman itong pagpaprocess ng notification of moving in and pag-a-apply ng government health insurance. Madami ka nga lang isusulat at kailangan accurate yung mga pangalan ng spelling ng mga trainees para hindi magka-problema sa registration. Kausap ko nga pala dyan yung colleague ko na si Shimizu-san. Siya nga pala yung pinakaka-close ko na ka-office mate at favorite ka sa lahat ng mga nakatrabaho ko kahit 67 years old na siya. Kasi sobrang humble niya at hindi mapagsamantala. Hindi mo akalain former boss siya sa company ng Pepsi dito sa Japan. Mataas yung position niya doon at marami siyang wisdom. Pero hindi mo siya makikitaan na mayabang ng ugali o mapagmataas na ugali. Baka matanong din ninyo, tulad ko, bakit siya nagtatrabaho sa supervising organization kung dati siyang boss sa big time company? Ayun ay dahil nag-retired na siya few years ago sa former company niya for almost 40 plus years and ngayon tumutulong na lang siya sa amin para may magawa pa rin daw siya sa buhay niya. By the way, tingnan ninyo yung nakita ko sa CR. May pa-free napkin sila. At ayan, dahil inabot ng matagal yung process sa City Hall at gutom na kami lahat, pumunta na nga kami sa restaurant for our late lunch. As always, si Shimizu-san yung manlilibre daw sa amin. And dito nga pala kami sa cafe restaurant, gusto kami kumain para malapit lang sa City Hall. Anyway, siya nga pala yung kohay ko sa Kumiai. Madalas kami niyan magtalo at pinagsasabihan ko na madalas. Pero sa bandang huli, nagbabati din naman kami agad. At siya nga din yung isa sa mga ka-close ko sa Kumiai namin. Say hi nga pala dito sa aming trainee. At ayan na nga, dinala na ng cat-shaped robot yung mga in-order namin. Hi! Arigato! Wow! Arigato! Nag-sponsor! Sponsor! Go teikyo arigatou gozaimasu! Patron? Niloloko ko nga dyan si Shimizu-san. Tawag ko sa kanya, sponsor. Dahil palaging siya yung nalilibre sa amin. Pero hindi daw siya sponsor, kundi tawagin ko daw siyang patron dahil hindi daw siya humihingi ng kapalit sa panlilibre niya. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa UFJ Bank para asikasuhin naman yung pag-open ng bank account ng mga trainees. Pero hindi ko na na-vlog yung process dahil bawal ang video sa loob at nabisi na din ako sa pakikipag-usap sa bank staff. So far, ito yung munting parte ng aking trabaho bilang secretary at sa supervising organization. Madalas akong palabas-labas ng opisina kapag may aasikasuhin sa labas tulad ngayon para sa pag-assign ng mga trainees sa papasukan nilang company o kaya naman isasamahan ko sila sa ospital pag may sakit sila. Minsan, pupunta ka sa immigration at ibang mga prefectures pag malalayo yung clients and kailangan mo silang puntahan para sa auditing every 3 months. At pag kailangan naman ng client namin ng interpreter, dadayuhin ko pa sila. And para lumawak nga din yung business namin, kailangan ko din mag-egyo sa mga companies. Email ko sila at tatawagan for an appointment and kakausapin kung gusto nila makipag-tie up sa amin. Hindi talaga madali yung trabaho ko, lalo na't sesyain ako dito. That means mabigat yung responsibilidad ko sa pinagkatiwala nila sa akin. At the same time, mom and wife din ako. Pero nagpapasalamat ako na
na pinagkatiwala ito ng Panginoon sa akin para magamit ko yung skills and talents ko na hindi ko nasayang. Tuwan-tuwa ako lalo-lalo na kapag nakakapag-share ako ng gospel and about Jesus sa mga katrabaho ko and trainees and sa mga clients namin. Hindi man siguro ako dito tatagal ng 1 dekada sa trabaho ko na ito dahil alam kong isa sa mga stepping stones lang ito para sa way better purposes na nilaan ni Lord para sa akin. Ngunit gayon pa man, I'm praising the Lord na marami na ako naranasan na fingerprints ni Lord sa bawat ganap sa workplace ko na ito.